Kontrolado na nga ba ng mga makakaliwa, ng komunista, ng National Democratic Front ang takbo ng politika sa Pilipinas? Ito po si Attorney Michael Operario. Pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang, lumabas na naman ito si Attorney Chrissy Conti at sinasabi niya na mga susunod na mga dadamputin kasunod ni Senator Bato ay mga general, sila Danao, sina Albayalde at mga naging hepe ng kapulisan dito sa Pilipinas. At sinasabi niya nito, parang tungtuwa siya sa kanyang sarili. At dito makikita ninyo na sa pamamagitan ng ICC, ang mga makakaliwang grupo, dahil si Attorney Conti ay kasama po sa mga abogado ng National Democratic Front ng mga Communist Party of the Philippines at identified sila bilang mga makakaliwang grupo. Sila rin ang mga abogado na nagre-representa di umano sa mga complainant dito sa ICC. Sa pamamagitan ng ICC ngayon, nakikita ninyo na ang mga makakaliwang grupo ay nakapasok na sa ating gobyerno, ng control ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-iimpluwensya ng ICC na mag-issue ng mga warrant of arrest. Bakit pwedeng ma-impluwensya ng ang ICC? Tandaan po ninyo, ang ICC ay nasa Netherlands. At dito po nakabase noon ang head ng CPP at ang NDF na si Joma Sison. At dito siya na-exile. At malawak po ang network nila dito sa Netherlands. Kaya hindi po malayo na isipin na dito sa Netherlands ay marami silang may impluwensya dyan para dito sa kaso. Kaya iyan ang pinili nila na venue. Hindi po totoo yung dahil hindi daw gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Malaking kalokohan po yun. Pinili yan specifically sapagkat naririyan ang control ng National Democratic Front, ng mga makakaliwang grupo. Bakit naman papayag ang pamahalaan? Actually, hindi naman pumayag ang pamahalaan. Nung una nga, sinasabi ni Bongbong Marcos, hindi nila bibigyan ng anumang pagkilala ang warrant na i-issue ng ICC. Pero bakit ngayon ay pumapayag siya? Because of political convenience. Ang akala ni Marcos sa pamagitan ng pakikipagsabuatan dito sa mga makakaliwang grupo ay makokontrol nila si Duterte and therefore panalo na sila. Ang di nila alam, they are the ones who are playing into the hands of these leftist organizations. Ito mga makakaliwang mga grupo ang nagpapaikot sa kanilang lahat. At dahil sa kanilang pagkaganid, sa kanilang pagnanais na ma-shutdown ng mga Duterte, yayakapin nila at hihimurin nila pati ang pawi sa kilikili ng mga demonyo. Makamtan lang nila kung ano ang nais nila para manatili sa kapangyarihan. But the Communist Party has always been about creating chaos. Kung natatandaan po ninyo, yung Plaza Miranda bombing ay ginamit po ng mga CPP-NPA at inamin naman po ito ng CPP-NPA na sila ang may pakana ng Plaza Miranda bombing. At sa documentary noon, inaamin nila na kaya nila ito ginawa ay para magkaroon ng dissent, magkaroon ng kaguluhan sa bayan at lalong ang mga tao ay mag-aklas laban kay Marcos. At gusto nga nila na si Marcos ay mag-astang diktador. Gusto nila magdeklara ng martial law si Marcos kasi para magkaroon ng kaguluhan at lalong lumakas ang kilusan. Ang alam nila, lalakas ang kilusan kapag lumabas ang pagiging diktador lalo ni Marcos. Ito kasi ang prinsipyo sa komunismo in Marxism. Ang tawag po dito yung dialectics of materialism, na kung saan ang pagbabago daw ay nakakamtan mo lamang sa pamamagitan ng conflict. Kung walang conflict, walang pagbabago. Kaya kailangan magkaroon muna ng isang masidhing kaguluhan bago sila papasok. At dito ay makikita ninyo bakit sinusuportahan nila itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi sila sumasalungat kay Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Yung mga kaalyado nila sa Kongreso ng mga komunista, mga NPA, yung mga nagre-recruit ng mga kabataan para armahan at makipaglaban sa mga sundalo, sila ngayon ang nagkukubli kay Marcos. Bakit nila ito ginagawa? Well, kailangan nila ng villain, ng anti-hero at balang araw sila ang lalaban dito kay Marcos. Kailangan nilang mag-create ng chaos sa lipunan. Kailangan nilang magkaroon ng kaguluhan at para doon pumasok ang kanilang adhikain. Sa pamamagitan nitong ICC, ang ginagawa nila ngayon ay nakakaganti sila sa mga militar, nakakaganti sila sa mga pulis, sa mga kaaway nila noon, kagaya ng mga Duterte. They were almost shut down sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kahit ang mga party list noon ng mga makakaliwa ay hindi nananalo, hindi nakakapasok. Ngayon, punong-puno ng mga NPA ang Kongreso sa pamamagitan ng mga party list representation na yan. Binaboy na nila ang ating Kongreso at ang party list system. Ang nangyayari ngayon sa pamamagitan ng party list, may pera na sila, nabibigyan sila ng mga ayuda, may mga malemeleta pa, pagkatapos ang pera na yan, ginagamit nila sa pakikiligma laban sa pamahalaan. At ganyan nila namamanipula ang sitwasyon natin sa kasalukuyan. At sa tingin ninyo,
ang ating bang mga kapulisan, ang mga military, hindi napupuna ito. Hindi kaya nila alam kung ano nangyayari. Alam nila kung ano ang banta na dala nitong mga pagpasok ng komunista nito at sila nagdidikta ngayon sa pamamagitan ng ICC kung sino mga Pilipino ang huhulihin at dadakpin. Ito ay isang pagtataksil sa soberanya at kalayaan at sa kapwa Pilipino. Kaya sa tingin ko, mayroon ng sumisidhing pagkulo sa ating lipunan at ang ating administrasyon sa kasalukuyan dahil sa kanilang pagnanais na manatili sa kapangyarihan, hindi na nila napapansin kung anong tunay na nangyayari sa atin. Pinagkakanulo nila ang interes ng bayan, di bali magkaroon ng kaguluhan, ng digmaan, ng gera, basta lamang manatili sila sa kapangyarihan. Pero hindi po natin iyan papayagan sapagkat ang mga Pilipino sawang-sawa na sa mga kagayang nyo. Sawang-sawa na kami sa droga, sawang-sawa na kami sa komunismo, sawang-sawa na kami sa mga magnanakaw. Kaya ang mga iskumbro, tatayo, lalaban sa inyo. Kasi kaming lahat naririto, kami nagmamasid, pero kami rin ay nakikilahok at patuloy na nagsisipag-aral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Speaking of pasukin ang bahay, pagdating naman kay Senator Bato, nandun po sa labas ng kanyang bahay ay ilang mga pulis at tila nagbabantay. Ewan ko kung bakit umaasa sila na nandun si Senator Bato. Bukod pa dyan, pinasok o nilooban ng bahay ang ilang mga kaibigan at close associates ni Senator Bato. Bakit? Baka daw nandun nagtatago at wala silang dalang warrant. Ang sabi nila, di daw kailangan. Later on, merong humirit. Anong hindi kailangan? May warrant sila. Ang pinapakita, yung warrant ng ICC. Diyos ko, ang gulo na ng mundo natin. Parang nakakapagtaka. Although we've seen this with other presidents before, bumalik na sila sa dating gawi na gagawin muna nila yung akto, legal man o hindi, at bahala na kayo na maghabol ng kaso sa kanila. And sometimes, diba, as we have all noted, minsan, the judicial system will not move as quickly as we want them to. And sometimes, dahil dun sa sa haba at kabagalan ng proseso, ay mayroong mga pagkakataon na naapektuhan na ang ating mga karapatan. Tulad nitong kay Senator Bato, ano yung purpose hanggang ngayon? Hindi pa rin sasagot with any level of acceptance sa publiko kung anong ginagawa ng NBI na attempting na pumasok sa Senate. Bukod pa dyan, bakit may big deal? Gusto nilang arestuhin ang mga taga-OSA supposedly for firing a warning shot. Darling, naintindihan niyo ba ang konsepto ng warning? So, kanina, guest natin, ang how do you call this? Intelligent, perceptive, at analytical na si Prof. Malutikya. Ang sabi niya, this is now the legislature, the Senate now is under attack. Ang mga senador kinakasuhan. And for what? It isn't obviously about impeachment. It is now seriously and solely about the Blue Ribbon Committee. In fact, kaya sila nagmamadali. Baka i-convene ito. Kaya sila nagmamadali. Dahil ang mga deputy ng ang committee head ay si Senator Pia, isang magaling, matinik na abogado, at deputy ay Senator Jinggoy, surprise, at saka Senator Marcoleta. Bukod pa doon, nagpipresenta si Senator Marcoleta ng ebidensya dito sa Blue Ribbon Committee. At maraming mga pangalan na hindi dapat yata nilang gustong malabas, ay lumalabas. Bukod pa dyan, merong mga magagaling na witnesses na nadidiscovery si Senator Marcoleta kung kaya't katakataka naman. So now it is about Blue Ribbon. Pero balikan natin, bakit nga ba mayroong Blue Ribbon Committee inquiries? Bakit may mga pag-iimbestiga sa flood control? Hindi ba yung Pangulo mismo ang naglabas nito? At ito ang ginagamit nila para sabihin na, walang kinalaman si Presidente dyan. Excuse me. Kailan nilabas ni Pangulo? As early as 2024, alam na niya. By 2025, sige, isiniwalat niya mid or early 2025. Later on in 2025, may mga pangako pa siya, may maa-aresto na daw, and so on. Pero in 2025, walang na-aresto. Bakit? Ang mga pangalan na lumalabas ay puro mga kakampi niya. Mga pangalan na lumalabas, bukod pa dun sa mga isiniwalat ni Saldico, ay puro related or puro, kumbaga, this whole thing which was intended to make it look like the president was actually doing something has exploded all over the place. Sa madaling sabi, nagkakalat sila. Okay? And now they want to control the Senate. Of course, may bahagi pa rin dyan na
It is an attempt para makontrol pa rin nila yung impeachment proceedings, not because mananalo sila, pero dahil ibababad nila sa masasamang nakikita natin ngayon yung weaponization ng PNP and other law enforcement agencies. Sabi nga namin ni Ma'am Malu, parang martial law without the martial part. Meaning, wala yung military. Ang ginagamit, ang pulis at ang NBI. Anong ginagawa nila? Ba nakikita natin, ito ay sa perception natin, dahil nakikita natin online, nakikita natin sa mga mass media, ang ginagawa ng law enforcement agencies ay hindi na tama. Pero bahala na tayong maghabol. Dumudulog tayo sa hukuman, pero hindi natin ma-prevent, hindi natin mapigil yung mga paglalapastangan ng karapatan ng mga tao. Nakikita natin, Senator Bato, ang Senado, nagkakabarila na sa Senado. Ngayon, si Senator Jinggoy, biglang na-shortcut yung kanyang kaso. Ngayon, naririnig din natin sa mga nasa minorya, patulad ni Senator Ping Lacson, stop flooding please. Tulad ni Senator Ping Lacson na sinasabing, at ni Senator Erwin Tulfo na sinasabing, mamaya yan, may mga warrant na yung mga yan. So, hindi na yan mag-hold yung kanilang, yung majority. Nahuli pa ang kanilang NOEL. Nahuli pa ang kanilang charter change. Ngayon, nahihiya na silang aminin yun. Gayunpaman, hindi tayo mapapakampante until nasa 2028 na tayo at eleksyon na. Alam na natin kung sino ang hindi karapat-dapat na umupo. Tandaan po natin ang mga muka at mga pangalan ng mga nandyan sa minorya. Yung mga very conveniently nawawala kapag pinapasok ang Senado. Ang nakikita natin dito ay the failure of law and order. Not just on a local level. Ayan, may nagtatanong, kung illegal yung pagka-aresto, bakit tatanggapin ba ng ICC yan? Di ba tinanggap nila si PRD? Hindi naman legal yung pagka-aresto sa kanya. Dumaan ba sa hukuman yan? Napatunayan ba yung warrant? Na-determine ba kung ano ang karapatan ni PRD dito sa Pilipinas pag humaharap ng kaso sa ICC? Walang ganun. Basahin niyo yung Supreme Court decision dun sa denial ng TRO. Hindi pa raw entitled si Senator Bato kasi hindi pa daw dumadaan sa hukuman yung supposed arrest warrant. Gayon na nga sinasabi naman pala ng Korte Suprema, hindi pa napapatunayan yung warrant na yan, hindi pa nadadaan sa hukuman, bakit ini-enforce ng NBI? Ang kanilang interpretasyon sa Supreme Court ruling ay wala namang hindi naman sinabing illegal yung warrant. Hindi rin sinabi na may bisa ang warrant. Yung gulo ba? Normally, ang administrasyon, ang gobyerno ang nag-e-enforce ng peace and order. Pero ngayon, ang gulo-gulo na. The lines are blurred. Who are the good guys? Who are the bad guys? Ang nakikita natin dito, the people who are supposed to enforce the law ay nagsasabing, sige, kung mali yung ginagawa namin, hablan nyo kami. Baliktad, di ba? You're supposed to uphold the law. You're supposed to uphold it. You're supposed to follow it. Bakit ganito ang nangyayari? Ngayong gabi, hindi ako magdududa kung mag-attempt sila na mag-serve ng warrant kay Senator Jinggoy. Wala rin akong duda na at the very least yung mga lawyers niya ay naghahanda na ng kanilang kaso laban doon sa mga nag-a-attempt mag-serve ng warrant na yon, mag-motion to quash sila kung di ako nagkakamali. Kung hindi pa nila na-file. But in the meantime, again, we were talking about a lacuna, di ba? That's a void, a blank space. So, dito, mayroong tinatawag na lacuna. Mayroong blank space. In that period, when we are questioning a warrant, the warrant is supposed to be presumed valid. What is a presumption? Well, a presumption is, you can prove that it is wrong. But if it is unproven that it is wrong, hindi pinapatunayan na mali siya, it will stand. Ang ginagawa ng administrasyon na ito is they keep relying on presumptions. And they'll use these presumptions against us. Now, I am raising these issues. Not so that you will lose heart, but so that you will know how to fight it. So that you will recognize this long before it reaches your doorstep.
What are the things a good citizen in this time of impending crisis should do? Number one, you know your rights. No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung kayo ay kinukulong, walang warrant, you can demand for a copy of the warrant. But you will have, you know, the police officer might be able to tell you na hindi naman namin kailangan yung warrant. But at the very least, they have to prove that it exists. Tell them why should you be trusted. Get your lawyer. Have a lawyer with you. Maybe have a lawyer on speed dial. Now, I don't think that everybody here watching is going to need one. But you can watch very carefully the events that continue to unfold in this country. That the people who stand up to protect the rights of others, the people who stand up for good governance, the people who speak out, somebody is trying to silence them. Somebody wants to prevent the return of better governance. Somebody wants to hold on to power. Some people want to evade accountability. Yes, evade accountability. One of the reasons that we believe that this administration refuses to leave is because should they step down, then the immunity of the president ceases. Their power ceases. And then they can be brought to account. Bakit minamadali nila na maniobra nila muli ang numero sa Senado, makuha muli ang mayorya at palitan ang lideratong kasalukuyan sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano? Dalawang kadahilanan lamang kung bakit may nagaganap na executive power grab. Bakit klaro, bakit malinaw yung nakikita at napapanood at nararanasan natin araw-araw na executive power grab. Unang-una, they want to ensure that Inday Sara will be politically dead bago pa siya makapag-file ng kanyang certificate of candidacy. Takot na takot sila. Takot na takot sila. Dapat silang matakot dahil papanagutin sila ni Vice President Inday Sara Duterte sa trilyong pisong ninakaw. Gamit niya ang GAA, yung national budget, gamit yung mga ghosts at substandard flood control projects. Tag-ulan na naman. Babahain na naman tayo. Huwag ninyong kakalimutan kung sino may mga kasalanan dyan. At pangalawa, they want to stop by all means, by any method, itong nagbabadyang muling pagbubukas ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa flood control funds corruption. Ito naman yung negatibo at bangkaroting trust and approval rating, negative 15. Mindanao, negative 40 siya. Metro Manila, NCR, negative 31. Sinusuka na ng sambayan ng Pilipino. Bakit nga naman hindi? Itong numero sa Mindanao, hindi nakakagulat ito. Bakit? Tinatarget niya yung mga mahal nating kababayan mula sa Mindanao. Unang-unang Mindanaoan, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinidnap, linagak dyan sa selda sa The Hague, sa ICC. Hindi na kontento. Isa pang Mindanaoan, yung proud na taga Mindanao, si Vice President Inday Sara Duterte. Anong ginagawa? Pinapaharap sa isang huwad na articles of impeachment. Sasailalim sa impeachment hearing sa Senado, kaya minamadali nila na mapalitan yung kasalukuyang minorya. Kaya nakikita natin itong executive power grab na nagaganap ngayon sa ating bansa. Sa serious economic crisis tayo ngayon. Pero walang malinaw na plano na inilahad, walang malinaw na direksyon na ipinapakita at ibinabalita ang kasalukuyang administrasyon kung paano tayo makakalabas dito sa napakaseryosong economic crisis na ating dinadaanan. Nandyan na lahat ng numero, yung inflation rate, yung GDP, quarter after quarter after quarter, pababa ng pababa. Kanina, ang palitan ng piso sa dolyar o dolyar sa piso naglalaro within 61 pesos and 71 centavos to 61 pesos and 85 pesos. Hindi lang natin tiyak kung magkano nagsara ngayon. Imbis na ipakita yung malinaw na plano, yung malinaw na direksyon, yung malinaw na landas na tatahakin kung paano tayo makaalpas dito sa napakaseryosong economic crisis na ating pare-parehong pinagdadaanan, busy, abala, at talagang punong-puno ng oras ang kasalukuyang administrasyon na gibain ang ating mga institusyon katulad ng Senado at yung kanilang political oppression at yung kanilang political persecution. Dapat tugunan yung problema ng inflation Yung presyo ng kuryente, patuloy ang pagtaas, taas baba, pero hindi babalik yan sa napakababang presyo na per kilowatt hour doon sa Meralco Service Area. Yung presyo ng produktong petrolyo, mataas pa rin. At nandyan yung pagtaas ng presyo ng pagkain, presyo ng bigas. Mataas na ang presyo ng bigas.
yung paglaban sa korupsyon at kriminalidad. Hindi yan ang priority. Again, the priority is to ensure that VP Inday Sara will be politically dead even before she can file her certificate of candidacy for president. Second, they want to ensure by all means, by crook or by crook, hindi muling mabuksan ang flood control scam, ang flood control investigation, ang flood control corruption investigation dyan sa Senado. Iyan ang kanilang layunin. Kaya klaro na mayroong nagaganap na executive power grab. Nandyan din yung banta ng CONAS at yung pangakong term extension. Sumama ka lang doon sa mga nagtutulak ng CONAS. No? Makita dito na hindi bababa, walang planong bumaba ito. So sinong isusunod nila? Senador Dante Marcoleta, kinasuhan ng plunder? Wala naman. Ang linaw-linaw, walang kasong plunder doon. Senador Joel Villanueva, hindi ba siya din? In fact, siya yung unang nag-expose dito sa kung sino ba itong si Saldico. Si Chis Escudero may banta ng disqualification dahil daw doon sa election donation at itong plunder case, wala din. Ang pinakamalapit dito ay yung kanyang affidavit na inisyu ni Robert Bernardo. Ang sinabi malinaw, nasa affidavit niya yan, ibinigay ang pera kay Maynard Nyo na nagpakilala ang close friend at campaign contributor ni Chis Escudero. Pero wala sa affidavit ni Robert Bernardo na naghatid siya ng pera mismo kay Chis Escudero. I'm not lawyering for Chis, he is a lawyer himself and merong battery of lawyers yan. Dinalagyan lang natin ng konteksto itong ating live podcast ngayong araw, yung executive power grab. Ano? Mapipigilan lang ito, with all due respect to my fellow lawyers and the honorable members of the Supreme Court, ito executive power grab, mapipigilan lang ito, maaawat lang ito kung dedesisyonan nila yung mga pending petition or cases na nakabinbin ngayon dyan sa kataas-taasang hukuman. Hindi pwedeng parusahan o maparusahan yung isang kapwa natin Pilipino due to the inaction of our Supreme Court. Again, with all due respect to them, akin po itong pananaw. Dahil nakabinbin pa yung mga petisyon, dapat ito'y solusyonan na nila, desisyonan na nila, maglabas na sila ng resolution. Meron bang authority ang ICC sa Pilipinas o wala? Meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas o wala? Meron bang visa at maaari bang automatically ipatupad ang warrant of arrest ng ICC nang hindi dumadaan sa ating mga lokal na korte? Yun yung mga dapat sagutin. Kung hindi, magkakaroon talaga tayo ng krisis. And this is what we do not want. Sapagkat tayo dito sa ating pahina at tayo bilang Pilipino at bilang abogado, I always advocate for a long-term constitutional stability. But we will not be able to have that long-term constitutional stability if there will be many inaction on the part of the different branches of government. Yung mga mahalagang usapin na dapat sanang resolbahin nila. Kagaya ng tanong, meron bang jurisdiction ang ICC na natitira sa Pilipinas mula nung tayo ay nag-withdraw noong 2019? Meron bang visa ang warrant of arrest na inisyu o i-issue ng ICC laban sa kung sino mang Pilipino? Dapat yan sagutin na ng ating Korte Suprema. Para nang sa ganun, maiwasan natin itong executive power grab na nakikita natin. Ang target talaga ng executive ngayon is to have a short-term political victory at the expense of long-term constitutional stability. Kaya ang ginagawa nila, they're employing undemocratic, exploitative, and opportunistic methods para pahinain yung mga sangay ng pamahalaan katulad ng Senado. Kinasuhan na si Senador Jingoy Estrada, may warrant of arrest ang ICC daw laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Senador Dante Marcoleta may plunder. Si Senador Chis Escudero iniimbestigahan sa kasong plunder. Ganon din ba si Senador Joel Villanueva at si Senador Mark Villar? Ito nakikita natin over the cases na dapat sanang na-file ng matagal na kay Martin Romualdez, kay Yusek Traigib Olaybar, Yusek Adrian Bersamin, dating DBM Secretary, si Kalihim Mina Pangandaman, at syempre yung kay Senator Nancy Binay. Kaya natin binabanggit sapagkat binabalikan natin yung nagiging basihan ng mga kaso dito, kaso dyan, kagaya nung kay Senador Jingoy Estrada, ang nagtuturo sa kanya, itong si Robert Bernardo. Itong kay Chis Escudero, ang ginagamit, yung affidavit ni Robert Bernardo. Bakit si Nancy Binay hindi kasuhan? Malinaw dito, tumanggap ng 37 million kay Robert Bernardo mismo na tinurn over niya mismo kay Senator Nancy Binay sa isang bahay sa Quezon City.
Anong basihan natin? Yung affidavit ni Robert Bernardo. So dito, klaro, kahit na negatibo at bangkarote ang kanyang trust and approval rating, negative 15, isinusuka na ng buong Mindanao, negative 40, isinusuka na ng buong Metro Manila, National Capital Region, center of ng komersyo at ng political play and power. Ang Metro Manila, negative 31. Ang pinipuwersa nila, itong executive power grab. Again, bakit nila ginagawa ito? To ensure that Inday Sara Duterte will be politically eliminated even before she can file her certificate of candidacy for president. Kita naman natin, there is no stopping na ang susunod na Pangulo ay si Inday Sara Duterte. That's why Malacanang is doing everything, kahit na unconstitutional, mapigilan lang ang pagiging Pangulo ni Inday Sara Duterte pagdating ng 2028. How? By ensuring that she will be politically dead even before she can file her certificate of candidacy. Pangalawa, na bakit mayroong power grab? Sapagkat nais nilang pigilin at pigilan ang muling pagbubukas ng flood control corruption investigation. Ito lang nakikita nating kadahilanan. Kaya